Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 21 to 27, 2025. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And also, meron tayong 20% discount no, sa ating tarot reading services, yung mga private readings. Kaya samantalahin nyo na. That is from July 16 to 31. Ayan. So, let's see. Sagittarius. Ano yung energies? Anong ganap? What's the ganap? Four of Cups. Some of you are frustrated, Sag. Bakit? Na-frustrate kayo sa isang bagay na hindi nyo nakukuha. Niisip nyo, tuloy pa ba o hindi na? Pag-isipan nyo maigi. This can be a relationship, no? Yung iba sa inyo, pwedeng you are expecting a lot from a person. Can be a friend or romantic person sa buhay mo. And you feel na parang hindi mo na nakukuha yung gusto mo. Oo, sa isang relationship. And now you are weighing things, no? Kumbaga, titingnan mo kung magpapatuloy ka pa ba dyan, magsasayang ka pa ba ng oras dyan o hindi na. Pwede rin itong mag-apply sa trabaho, career path, or kung ano man yung pinupursue nyo ngayon. But with the 5 of Wands, meron ditong shake-ups, meron ditong change, merong magugulo dahil may kailangan magbago. So, tinan pa natin. What is the 4 of Cups? The 10 of Wands. Okay. A lot of efforts. Ito yung tipong effort na effort ka, pero parang wala ka nakikitang resulta. Nakaka-frustrate nga naman talaga yon. Effort na effort ka sa relationship, wala namang pinatutunguhan. Or effort na effort ka sa trabaho. Hindi mo naman nakikita yung progress. So, napapaisip ka, ano ba? Kailangan mo na bang itigil? Talaga napapaisip ka with the Hermit. You are reassessing your situation. Kino-question mo na yung sarili mo, yung mga decision mo. Kung tama ba yan. Kung tama ba yung pinasok mo na yan. The Knave of Wands and the Magician. Ang ganda nito. Kasi, magkakaroon ka ng awakening, like realization na, teka, parang may iba pa. Parang meron ka pang opportunity. Alam mo, sasabihin ko yung oportunidad, tapos opportunity, tapos hindi mo matuloy. Oo, so parang gano'n, no? Meron kang opportunity ngayon na explore pa yung iyong kakayanan. Kasi itong The Magician is about your skill set. Okay? And then the Knave of Wands is your passion, your drive, your action. So, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon na parang feeling stuck ka, naguguluhan ka, hindi ka na masaya, or parang nire-reassess mo kung ano ba to, para sa'yo ba to o hindi. Don't worry kasi merong darating na magpapa-excite sa'yo. This can be a new relationship, but for some of you, this is an idea, creative opportunities for you. You are stepping into your own power, so don't you worry. Okay, wag mong i-overthink yung mga bagay-bagay kasi the more na nag-overthink ka, ang daming clutter sa isip mo, 'di ba? So hindi ka makapag-isip ng maayos. Kalmahin mo yung sarili mo, balansehin mo yung sitwasyon. Kasi eventually makakapag decision ka ng best for you. Meron kang creative projects or isa pang pwede mong subukan na oportunidad. O, 'di ba? Oh my God. Adaptability. You have to be adaptable sa situation mo, sa mga bagay na pwede mo pang subukan sa iyong life. You also have independence. Yung ibang mga cards, hindi ko masyado ipapakita kasi nafa-flag tayo ni YouTube. Gaya ng isa kong video, hindi naman siya obscene, pero ewan ko ba. Anyway, so ayun, independence, 11th house. This is about your connection, community with other connections with other people and being part of the community. The moon is your kung saan nandun yung protection, yung comfort mo, no? So I feel like ang ipupurso mo rito ay kung saan ka mas komportable, saan ka mas feel at home. Ayan.
And adaptable ka, so ibig sabihin kaya mong mag-adjust sa sitwasyon na meron ka. Kaya kailangan rin umalis ka sa limitation na kinalalagyan mo eh. Oh my God, see? My birth. There is a new beginning for you, a new opportunity na magbubukas. Wow, so you have Venus in the 4th house. Venus in Cancer. So, 4th house is your family, your home life. This is also your foundation. So, kung ano man tong bagong experience or bagong path na tatahakin mo, mas magiging feeling at home ka, mas komportable ka dyan. So, yun na, doon ka na. Yun na ituloy mo, yun na i-pursue mo. Kasi ano yan eh, yung mga ganyang parang feeling mo, wala nang stagnant ka na, na-stuck ka na. It's time to make some movement, 'di ba? Kasi kung na-stuck ka na nga, wala ka pang gagawin, eh talagang ma-stuck ka na diyan, hindi ka na makakaalis diyan. So do something about it, move. 'Yun yung nasa-sense ko diyan. Kailangan mong mag-move, gumalaw-galaw. Mm. Community, yung iba sa inyo magiging parte kayo ng isang community, grupo na kung saan mas komportable kang kasama sila, no? This can be sa trabaho, sa career path mo, or yung iba sa inyo magiging part ng social media or community na let's say Facebook group na may support, magbibigay ng support or yung parang yung mga group na pareho kayo ng interest or ng situation. So, you support each other. So, yun yung magbibigay sa'yo ng motivation, inspiration, o, di ba? Something that will nurture you, will take care of you. Oo. So, ang nakikita ko rito, kung hindi ka naalagaan sa trabaho, sa career path mo, sa relationship mo, hahanap ka ng talagang makakaramdam ka ng care. Oo, talagang aalagaan ka. Kasi kahit sa trabaho, mararamdaman mo yun eh na may care sa'yo yung oh, 'di ba? Seer, it's like you are seeking for the truth. Naghahanap ka ng kasagutan sa iyong mga katanungan. And ngayon, mas mas marami ka ng alam, mga experience, knowledge, galing na rin yan sa iyong mga experiences. So, you know better now. So, trust yourself. Magtiwala ka sa iyong kakayanan. Let's see what else. Oh, speak up. Ilabas mo yan. Oh, sabi rito, if you avoid conflict to keep the peace, you start a war within yourself. Oo nga naman. Kung nananahimik ka lang at hindi mo i-express yung totoong nararamdaman mo, ang ang bigat sa pakiramdam, 'di ba? Na nandyan lang 'yan, hindi ka naririnig ng iba. So, you have to speak up. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.